Mga kwento ni Felmo. Marami tayong mga alam patungkol sa mga pangontra para sa mga nilalang. Sa aswang, engkanto, impakto, mangkukulam. Basta mga kampon ng kadiliman. Ito din ay narinig natin sa mga magulang, kaibigan, kapitbahay, sa radyo, sa YouTube at iba pa. At maaaring ang iba dito ay nasubukan na din nating gamitin. Pero ang tanong, nagkabisa ba? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emerson. Isa ako sa mga taga-subaybay ng mga kwento nyo. Lalo na dito sa dalawang channel na mga kwento ni Thelmo at Sir Seth. Isa akong binabay. At siguro, sa kauna-unahang pagkakataon, ako lamang ang nagbahagi dito na isang binabaeng albularyo. Dekada 90 nagsimula ang lahat. Kapwa high school na kami ng kuya ko. Sa lugar ng Bohol. Sa bukiran ng Tagbilaran. Dalawa kaming magkapatid. Puro lalaki at brusko kuno. Pinalaki kami ng mga magulang namin ng buo ang loob at tapang. Walang alam ang tatay ko na may sakapagkakwan nga ako. Hindi talaga ako nagpapahalata nun. Itong kapatid ko naman na itago natin sa pangalang Kuya Alejandro, na disiplina ng tatay at kasalanan ko yon. Nakipagsabunutan kasi ako noon sa kamag-aral na babae sa eskwelahan. Tapos may mga umawat na lalaki hanggang sa nagkagulo at nagrambulan na. Tinulungan ako ni Kuya noon habang nagkakagulo. Matapos naman noon ay ipinatawag ang mga magulang. Mahal ako ng kuya. Hindi ako idinawit. Inako niya na kasalanan niya. Dalawa sana kami noong masisilid sa sako tapos ibibitay at pauusukan. Pero siya lang. At habang nangyayari pa ito ay pinapalo naman ang sinturon. Ganyan ang mga magulang namin, Sir Seth. Siyempre, mga batang 90s lang yan. Kung ngayon mo ginawa, baka matulfo ka pa. Alam ng kuya ko kung ano ako. Pero walang kaalam-alam ang mga magulang namin dito. Itago na lamang natin sila sa mga pangalang Nanay Alicia at Tatay Mateo. Manggagamot ang tatay. Sikat at banggiitang albularyo. At marami na itong napatunayan. Mapabati man yan o nausog, na maldiksyon, na maligno, na aswang, na kulam, na barang at marami pang iba. Lahat ng yan ay nagagawa ng paraan ng tatay. Kung minsan pa nga yung mga albularyo sa ibang lugar ay dumadako lamang para magpaturo lang sa kanya. Sa naaalala ko dati ay may taga Cebu pa, taga Cordova at taga Punta Inganyo. Ang isa pa nga dito ay marunong manglason. May taga Baybay Leyte din pero ang nagtatak talaga sa akin ay yung binatang taga Barile sa may Cebu. Paano ba namang hindi tumatak? Guwapo eh. Siyempre target lock ko na kagad yon. Pangalanan natin siyang Joseph. Malaking tao. Malapad ang balikat. Siksik ang muscle sa katawan. Sa madaling salita, macho. Ito din ang dahilan kung bakit naging albularyo ako. Nagtaka si tatay kung bakit sumasama ako sa kanila noon sa tuwing walang klase at sa bukid pabanda. Nagkakarga ang mga ito ng mga dasal at kung ano-ano pang pinagagagawa doon. Napagalitan ako ng tatay. Wala daw kasi akong tahas. Ang manggagamot o albularyo, kailangan umanong may tahas. Kumbaga, misyon. Na siya namang ibinigay sa isang tao lang na mula sa Amang Panginoon. Ang iba ay pinaniniwalaan
na galing sa mga diwata ang taas na ito. May mga ganon, pero galing pa rin yan sa Amang Panginoon. At ang taas na ito ay hindi umano hinihingi. Kusa itong ibibigay sa pamamagitan ng pangitain, panaginip at pagpaparamdam. Malalaman naman kaagad kapag ang isang tao ay may tahas o dibino kapag nagpatingin sa albularyo. Dahil ora mismo, magkakaroon ng bisa ang mga gagawin nito. Kagaya na lang ng panghihilot, panggagamot, at kung ano-ano pa gamit lamang ang kamay. Maske orasyon man yan o sa pamamaraang organiko. Kung minsan, nasa dura lang. Pero madalas talaga, saplos ng palad ito na parang ang Panginoon nga ang may gawa. Yun kasing nag-aral lamang ng karunungan. Hindi yun umano tinatawag na mga lihitimo. Kahit anong pag-aaral nila, wala umanong basbas yun. Maliban na lamang kapag ang inaral ay itim na karunungan. Natural, pagkakauloban talaga ng basbas yan. Lilinawin ko lang kahit anong gawin. Magdebosyon ka man ng 49 na araw pero kapag walang tahas ay walang bisa at basbas ang karunungan na yon. Maliban na lang kung may dugo ka talagang dibino na nakuha sa mga sinaunang manggagamot. Namamana kasi yan. Ang tahas o ang totoong tahas, yan ang naipapasa sa mga anak at kung sinong gustong pasahan. Kung napakinggan nyo yung kwento ni Roberto, natural na may basbas siya kahit kaliwat kanan pa, gawa ng may dugo na siyang may karunungan. Kaya nakakapangilabot si Roberto sa kwentong yon. At gaya ng isa sa mga sender mo, Sir Seth, nagkita na po kami nito at napayuhan ako. Medyo may edad na si Roberto, pero solid pa rin. Nagkita kami sa Bulacan. Sinadya ko talaga siya noong may inasikaso ako sa Manila. So bali ayun na nga. Sinisita ako ng tatay ko. Pero wala naman akong pakinon. Kako na lang na baka malay niya, ako pala sa mga anak niya ang nagtataglay ng taas na meron siya. Wala namang nagawa ito. Hinayaan na lamang akong katagalan. Siyempre, inspirasyon ko noon si Joseph kaya puspusan talaga ang pag-aaral ko ng karunungan. Wala siyang alam na ang bruskong katulad ko ay pusong mamon pala. At may gusto pa sa kanya. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang ako noong kinausap ng tatay. Umaga yon. Patungo sana ako sa eskwelahan. Kinakabahan ako gawa ng baka napansin na nito ang pagkaano ko. Nung tumabi pa nga ito sa akin sa beranda, huminga ako ng malalim at pinatigas ko ang tiyan ko nun. Si kuya kasi, biglang sinikmuraan dati, kaya hinanda ko ng sarili ko. Pero sinabi nito na wag daw muna akong papasok. May pangitain daw siya. Ako umano ang nakikita niya na lagi na may katabi umanong malaking tao na sobrang puti nun. Nakita niya ang taas ko. Bihira lamang umano ang ganon, na ibang tao pa ang makakakita sa tahas ng isang tao. Anong gagawin ko, tay? Pero matapos ko magsalita noon, napabuntong hininga talaga ako. Iling ng iling, pasimple nang, kala ko isang matinding job na yung gagawin eh. Ayon naman sa tatay, ipapaubaya niya daw ang ilang pasyente sa akin. Titingnan niya kung gaano kalakas ang basbas ko. Ilang araw na daw akong nag-aaral ng karunungan at tiyak ay nakabisado ko na ang ilang mga proseso. Hindi na ako mag-aaral, tay. Ngumiti si Tatay Mateo. Kinutusan ako. Bakit ko daw sinabi yun mas importante umano ang edukasyon kaysa naman sa mga bagay na ginagawa niya. Ito ang makakapagbigay sa akin ng magandang kinabukasan. Isang araw lang naman umano naliliban ako. Total ay paparating na rin naman noon ang bakasyon. At tapos na rin ang 4th grading.
Magpo-4th year na ako nun. Si kuya naman ay hinahanda ng toga niya para sa graduation. Lumiban nga ako. Ako ang umasikaso sa mga bumibisitang magpapagamot. Dagsaan kasi talagang pasyente ng tatay. Ito nga palang bahay namin ni masabi kong malaki talaga. 2 palapag na namanan ng tatay sa kanyang mga magulang. Nag-iisa na lamang si tatay. Ang 2 kapatid niya kasi nagsimatay ang mga yon. Buhat ito nang nagkaroon yun ng engkwentro sa kapwa mga albularyo. Bagamat na pagtagumpayan ang pagbuno ng karunungan pero malala umano ang mga tinamong pinsala ng mga yon. Dito pa lang Sir Seth ay malinaw nang hindi talaga madali ang maging manggagamot. Hindi maiiwasan na may makalabang kapwa albularyo, lalo na kapag naiinggit ito. Nakabuntot talaga dyan ng banta, habang nakabaon naman sa lupa ang kalahati sa katawan. Hindi kaila sa mga tagapakinig ito gawa ng kahit ako, narinig ko na sa kwento ang buhay ng lihitimong mga albularyo. Yung bahay na yon ay may kamalig sa may gilid. Dinugtungan lamang ng mga poste at nilagyan ng bubong. Doon ang tanggapan. May altar pa roon na akala mo'y sambahan o dasalan. Pero ang totoo, sinadya ng tatay ko na maglagay ng altar doon para doon lang din ilagay ang mga ibinibigay ng mga nagagamot niya. Aaminin ko, ito na rin ang ikinabubuhay namin noon. May malawak na sala sa ibaba ng bahay. May isang silid ito na kung saan doon nananatili ang mga pasyente kapag kinakailangang obserbahan. Naroroon din si Joseph noon. Ito ang silid tulugan niya. Tapos sa itaas naman ay may 2 silid. Ang isa dito sa mga magulang namin habang ang isa naman sa amin ng kuya ko. Namangha ako noon. Unang pasyente ay napagaling ko kaagad. Yung tipong binalot ng trangkaso at ang init ng katawan. Hindi na bati, hindi na kulam. Karaniwang sakit lang, pero nang mahilot ko ang katawan niya, umaliwalas ang mukha niya at nawala ang lagnat nito. Nanonood si tatay nun. I mean silang lahat, maliban kay kuya. Si nanay, tatay, Joseph at mga kapitbahay namin na nakadilat ang mga mata at puro marites. Lantad din naman kasi yung kamalig sa mga kapitbahay namin. Magkakalapit lang ang tirahan. Bagaman matatawag na isang sityo pero maraming bahay dito. Ikalawang pasyente. Ito naman yung pinapabalik-balik ng tatay. Maghayong talampakan. Nakatapak kasi ito ng tuyom na sobrang makamandag. Hindi ko lang alam kung anong tawag ng tuyom sa Tagalog, Sir Seth. Pero sa mga nakakaalam baka pwede nyo makomment ito. Baon na baon ng tinik nun. Naipadoktor pa nga yun pero na-impeksyon na ito. Tila may kasama ng bati gawa ng kahit anong inom ng gamot ay mas lumalala lamang ang pamamaga niya. Lilinawin ko lang, hindi lang sa lupa ang maligno at lamang lupa. Huwag kayo dahil meron din sa dagat. Mas malulupit pa ang nasa dagat, lalo na't yung lugar na may maraming pagatpat o bungarol. Sa madaling salita ay kabakawan. Medyo nag-alangan ako. Gawa ng paano ko gagamutin yon? Sa talandro ba? Sa haplos? Sa hilot? Kapag ginawa ko kasi yung hilot, bubulwak talaga ang sangkatutak na nana sa talampakan nito. Nagtanong ako sa tatay ko. Sabi niya naman ay ako na daw ang dumiskarte. Ginawa niya na lahat pero ko parang hindi umuubra nun. Pero mapapagaling talaga ito. Hindi nga lang sa madali ang paraan. Ano to? Ihipan ko tay? O orasyon tapos ihip? Ngari ka nga. Dito dali. Magantay ka lang dyan, Joseph ha. Tsaka ikaw boss, huwag mainip ha. Gagaling yan, huwag kang mag-alala. Alicia, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Ihatid mo sa likod. Sambit ni tatay. Tapos mungkahi naman sa mga ibang tao doon. Sumunod ako sa kanya sa likod. Kinuha niya ang garapon ng asin.
Nagtanong naman ako sa kung anong gagawin sa asin na yon. Ito ang gagamitin mo doon. Ito yung huling proseso dyan. Ang hirap ng sakit na yun, anak eh. May kasamang bati ng malakas na uko. Ano kayong pinaggagawa niyan sa dagat? Napakunot ang mukha ko sabay titig sa tatay ko. Siyempre, common sense ko na din yon. Paanong asin sa dagat naman ito nagkaroon ng kakaibang sakit? Sinabi ko talaga sa tatay ko yan. Nakako, mas maalat pa ang natapakan ng kung sinong pasyente niya. Ayun, gaya ng pambara nitong si tatay isang pitik kaagad sa dibdib ang binigay sa akin. Yung para bang sundalo yung turing niya. Sinabing wag daw akong masyadong matalino dahil kadalasan sa mga matatalino, hindi na mamalaya na ang mga sinasabi ay dala na lamang ng garbo at wala na sa tama. Dagdag pa ni tatay, ang asin daw ang pinakamabisa sa larangan ng gamutan. Pangontra nga din daw ito sa mga elemento. Kaso, kinakailangang gamitin ng tama. Kapag hindi, parang natural na rikado na lamang umano ito ng pangpaalat sa pagkain. May mga ipinakita ito sa akin. Hindi ko na lamang idedetalya mga ginawa niya gawa ng magdodoble ito dahil sasangbitin ko din yon sa oras na gamitin ko sa pasyente. Marami yon. Napailing na lang talaga ako. Siyempre, may kasamang dasal na yon. So ayun na nga, at nalaman ko na kung kaya naman sinimulan ko ang gamutan. Kumuha ako ng bao, naglagay ng asin. Pwede namang dahon lang ng gabi pero mas matibay kasi ang bao sa prosesong yon. Nagbuo ako ng maliit na sugangahan. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano ba yung tawag dito. Basta, sugangan sa amin yon. Mga bato, tapos sapat lang sa laki na kakasya ang bao. Matapos noon ay kumuha ko ng tsinelas na sira. Yung strap lang. Sinindihan ko yon tapos noong magkaroon na ng apoy ay nilapag ko na sa sugangan. Pinatong ko sa ibabaw ang bao na may asin. Nilagyan ng lana. Karaniwang lana lang o langis ng niyog. Pwede ngang baby oil. Basta may lana. Noong umusok na ito, itinapat ko yung paa ng pasyente. Gwapo ito pero moreno lang. Tapos yung kuko niya, may ingrown pa. Ilang mga sandali lang habang nakatapat sa usok ang talampakan. Sumigaw bigla itong lalaking ito. Sobrang nasaktan siya na animoy, hindi lamang sa paa kung hindi buong katawan nun. Nag-uusal din ako ng dasal. Hinawakan na nila Joseph at tatay ang pasyente. Naninipa na kasi ito. Galit na galit ang mukha na wari ko pa noon ay sinasapian. Kumpirmado. Ayon sa tatay ko, nakasapi nga ang elemento. Uko daw yon. Pero wag daw mabahala dahil pabor daw sa amin ang sitwasyon. Yung parang nobya ng lalaki ay umiiyak. Kala mo naman mamamatay na yung kasintahan niya. Bungis-ngis ang pag-iyak nito na nakikita ko ang gilagid nun. Sa hindi ko malamang dahilan ay pumutok yung nana. Pumutok ito na para bang malaking patak ng tubig nun. Kasunod naman ito ay ang unti-unting paglabas ng itim na sa tingin ko ay isang tinik. Lumalabas ito ng kusa doon. Napakahaba. Parang hindi na pangkaraniwan na isang tuyom yon. Mga 4 na pulgada ang haba nito. At noong hindi ko na naatim ay hinila ko na lang talaga yon. 5 pulgada. Papanong tumagal yon sa loob ng ganun pa rin ang sukat at hugis niya? Di ba nga dapat mababali yon? Pero noong subukan kong baluktutin, napakatibay. Akala mo karayom. Sabi ng tatay ay magaling na ang pasyente. Patayin na lang daw ang elemento. Kusa kasi itong sumapi kahit hindi naman daw pinapako nun.
Walang ano-anong nag-usal ako sa daliri noon sabay tapat ko sa dibdib ng pasyente. Bigla na lang yung tumigil sa pag-iyak at makikitang humahangos ito. Si tatay nang umasikaso sa kanya. Basta ang naririnig ko noon, tunaw na daw ang elemento. Hindi ako sigurado sa pinagsasasabi niya. Pero parang tama naman siya dahil nawala din yung kakaibang oras sa lugar. Habang pinapausukan ko kasi ang paanon, nahihirapan akong huminga. Mabigat ang presensya. Karaniwan na itong ganito kapag may karunungan ka, lalo na kapag may tahas. Ito nang unang gamit sa asin kapag may sakit mula sa bati ng elemento. Biro nyo, natinik lang yon. Pero may sumasakay na lamang dagat na isang elemento. Mahirap naman kasing sabihin lamang lupa, di ba? Lamang dagat na lang. Binalot lamang ni tatay ng tela yon. Namangha ako. Napakabisa pala nito sa ganong klase ng senaryo. Habang isinasagawa ni tatay ang pagbabalot, sinabi niya sa akin na pwede din yun sa pagtaboy sa elemento. Papausukan lamang ng asin, hindi isasaboy. Wala umanong kwenta ang pagsaboy. Pagtatawanan lamang umano yon. Marami pang araw ang lumipas. Nagtuloy-tuloy ako noon sa panggamot. Hanggang sa nag-closing na lang. Bakasyon na at nag-aaya na yung mga kapitbahay namin noon na nagmamarunong na mangumpisal na daw kasi nga paparating ng mahal na araw. Pagkatapos na mangumpisal, cleansing at pagkarga na ng panibagong dasal. Tama naman ang ganyan pero gaya ng sinabi ko ay walang silbi yung proseso kung walang tahas. Sinabihan na lamang ni tatay noon ang mga nag-aaya sa kanya na mauna na lamang ito. Ang totoo kasi ay pwede namang sa bahay lang, pero mas maganda sa bukid talaga. Kagaya ng ginagawa ni Roberto. Hindi naman na ako nagtanong pa kay tatay, kasi nga sinabi niya na sa akin lahat ng mga pamantayan. Itong si Joseph para maging malinaw sa inyong lahat. Ang tawag sa dibinong ito, tumaw. Kumbaga, natural siyang virtudes. Walang dugong albularyo, babaylan, mangkukulam, mambabarang at kung ano-ano pang posibleng panggalingan ng tahas niya. Kusa lamang siyang binigyan ng tahas at ang nakatuklas nito ay ang albularyong taga Cebu. Inirekomenda si tatay para gabayan ito. Kung tutuusin, pwede namang talikuran lamang ni Joseph ang tahas kaso sayang kasi malaki ang may bibigay na tulong nito sa mga nangangailangan ng tulong niya. Partikular sa may mga tama ng hindi pangkaraniwan na tagpo nun. Lalo na kapag may saklaw na ng alagad ng dilim. Ganoon na lang talaga ang pag-iingat ko noon na hindi talaga ako mapaghahalataan. Kung minsan ay pumapasok ako sa silid niya, kinikilabutan ako kapag nakita ko yung hubad niyang katawan. Akala niya, cool na cool lang kami. Barkada. Matanda lang itong si Joseph ng ilang mga taon. Hulmang mature na talaga siya at tapos na siya ng high school. Ito namang kapatid ko na ubod din ng pilyo. Kunwari pa na tinutulak ako nito, lalo na kapag nasa loob ng banyo itong si Joseph. Ano ka ba naman kuya? Kadulas dito oh. Pasensya ka na boss Joseph ah. May shampoo ba dyan? Baka wala ka magamit. Bibili kita. Hanip talaga yung mga kalamnan mo. Matagal ka na bang nag-gym? Laki kasi ng dibdib mo eh. Hindi. Sanay lang ako sa trabaho. Tsaka nako, hindi ako mahilig mag-shampoo. Yan yung simula ng balakubak eh. Sabong bareta lang. Natanggal pa yung mikrobyo. Pinandilatan ko ng mata si kuya. Minsan nasusuntok ko yun. Hindi naman pwedeng sabunutan gawa ng semi-kalbo lang lagi yung gupit niya. Yung buko one side at pinakintab ng baby oil. Hanggang sa may bumisitang 2 tao noon, mga albularyo, may idinulog na problema. Sa lugar ng Bien, meron umanong aswang. Nananalasa umano at sa pagkakaalam ng mga ito, yun daw ang natira sa lahat ng mga aswang na pinuksa ng isang binatang taga-Camiguin. Pero wala na doon ang taga-Camiguin noon.
Nasa Samar na kasi ito pagkatapos ng ilang mga taon mula nang magkaasawa. Ayon naman sa tatay ko ay malayo daw yon. Tsaka mga albularyo naman ang mga ito. Bakit kailangan umano ng tulong niya? Yun pala, hindi daw nila magawang mapigilan ito. Sobrang kunat umano at hindi tinatablan ng orasyon. Para bang nakapaghanda ito ng matagal noong nananahan pa roon ang tagatugis ng mga aswang. Sumabat ako. Medyo lumakas kasi ang kuryosidad ko noon. Sabi ko ay may mga napatunayan na ang tatay. Marami pero ang aswang pa lamang ang hindi ko natunghayan o hindi ko nakitang nakaharap niya noon. May mga aswang na nasupi lang tatay ko pero sa mga panahong yun, binata pa siya. Kaya yung sabi ko puntahan namin. Ito namang si Joseph, sumang-ayon. Samantalang si Kuya Alejandro, sasama. Palapit na si nanay nun. Nakasimangot ang mukha na parang narinig ata mga sinabi ko. Huwag ka nang sumabat, Alicia. 3 na yung pumatig samantalang 2 lang tayo. Sasama kayo. Ikaw din, Alejandro. Kung sa bagay, para may gamit ka din paminsan-minsan at hindi na lang puro pang chichiks. Ano, Mateo? Ipapahamak mo ba itong mga bata? Dito lang kayo. Iba yung aswang sa karaniwan yung nakikita dito. Ang tatapang nyo, sus. Takbo lang naman ang gagawin nyo doon. Natuloy yun. Walang nagawa si nanay. Sumakit lang ang ulo sa amin. Paano daw kapag may nangyari? Siyempre may tiwala na ako noon sa sarili ko. Kaya kumpiyansa ako magsabi na huwag mag-alala ng nanay. Si nanay na lamang ang bahala sa mga pasyente. Marunong din naman kasi itong manghilot noon. Manggagamot din si nanay pero hindi ganun kapulido ang taas niya. Hanggang sa dila lang sa noo at hilot ang kaya niyang gawin. Wala namang problema yun, gawa ng kadalasan namang dumadalaw ay nagpapahilot lang. Lalo na yung tinamaan ng matinding kabag sa katawan. Tapos yung may mga hangover na gikabuhi. Itong 2 albularyo ang gumiya sa amin noong makarating sa lugar. Biro nyo ay wala kaming dalang kahit anong patalim. Kagaya na lamang ng itak. Di ba nga karaniwan na yun sa tagatugis ng aswang? Pero kami, naku wala. Hindi ko nga lang alam kung paano namin pupuksain ang nilalang. Sa isip-isip ko pa noon ay palakasan na lamang ng katawan. Kumbaga, sinumbagay o binugnuay. Malaking tao naman itong natural na dibino. Kayang-kaya siguro ang aswang. Kayang-kaya ni Joseph yon. Ang buong akala ko ay sa lungsod lamang pero gumagala daw yon sa bukid lang. Napuna pa nga ng tatay na hindi naman pala masyadong agresibo para katakutan ito. Meron umanong nabiktimang tao pero hindi naman namatay. Tinakot lang. Kadalasang sinasalot nito ay mga hayupan. Ang layo talaga, Sir Seth, as is sobrang haba at tagal ng paglalakad namin noon. Tanaw ko na nga noon ang ilang kawangis ng Chocolate Hills. Napasok namin ang masukal na gubat na ni minsan na hindi ko pa naranasan ng ganon. Medyo may pagkamaarte ako kaya naaasiwa talaga ako. Pero hindi ako nagpapahalata. Nakasunod pa naman sa akin si tatay. Siguradong straight at isang uppercut talaga ang matatanggap ko kapag umasta akong ewan nun. Hanggang sa may pangilan-ngilang bahay na akong nakikita. May kalsada naman pala doon pero sa ibang daanan ito. Nagreklamo talaga ako. May sapat naman kaming dalang pera noon. Sinabi ko sa tatay na sumakay na lamang dapat kami ng habal. Pero ayon naman dito, mas maganda umano na maglakad para makilala ng lubos ang lugar. Tsaka, inaalam niya din noon kung gaano kalawak ang teritoryo ng nilalang. Hindi daw ito yung klase ng aswang na kukuya-kuyakoy lang. Malakas na uri ng aswang ito na nagmula pa sa Tugigaraw ang lahi. Naglipa na ito sa Panay at Mindoro, noong kapanahunan ng digmaan. Gabunan nito.
Alam ko ang mga uri pero ni isang aswang ay wala pa akong nakita. At ang una pa talaga na posibleng masilayan ko noon, gabunan. Hindi lang ako sigurado kung ito yung tinatawag nilang hybrid. Marami din kasing uri ng ganitong aswang. Nakadepende sa kung paano nabuhay. Mga salinlahi o hindi kaya likha ng isang mabagsik na hukluban. Ito mga bahay dito, may iilan pa ngang malalaki. Kapansin-pansin na sibilisado. May mga tambay pa nga na may pagkasosyal ang kasuotan. Yung tipong nakikiuso pero jologs naman pala. Itong dalawang albularyo ay pangalanan nating Amante at Imok. Puro matatanda pero maliliksi naman. Si Amante noong makarating na sa lugar humiwalay na ito ng landas sa amin. Bali ang lumad na taga roon talaga ay si Imok. Maliit na tao ito na parabang anito ang postura ng buhok. Yung tipong mga gupit ng sinaunang katutubo. Sumama kami noon kay Imok. Napakabilis maglakad. Pagod na ako noon. Ultimong yung mga kasama ko, pagod na rin. Maliit lamang ang bahay nitong matanda. Sakto lang talaga para sa iisang tao. Walang asawa, walang anak at walang malapit na kapitbahay. Ito ang purong-puro at lehitimong albularyo. Ginampanan talaga ng labis ang pagkaroon ng taas. Hindi pinili mag-asawa. Nanungkulan sa Diyos sa pamamagitan ng misyong ibinigay sa kanya. Pero kung tutuusin, pwede naman siyang mag-asawa. Yan ay nakadepende din kasi sa tao kahit may taas pa. Garbo na lamang ang umiiral sa kanya para sabihing ginampanan ng gusto ang taas nun. Hapon na ng mga sandaling yon. Malapit nang magdilim. Kung kanina ay sobrang init sa paglalakad namin, ngayon na may malamig na. Nababalot ang lugar ng hamog. Ang tanong nga lang, saan kami matutulog nun? Hindi pwedeng sa loob ng bahay dahil tiyak guguho yun. Di ko pa naman type sa labas matulog pero wala din akong magagawa kung doon. Ang pinag-usapan sa mga sandaling ito ay kung saan namamataan lagi ang aswang. Ayon kay Imok, sa may kabilang nayon daw na ang layo nito ay nasa kalahating oras na lakaran. Sa pangpang banda ang aswang tumatambay bago pa gumala. Marami umanong nakakakita. Alam umano ng mga tao kung saan ito dumadaan. Hindi daw sasama si Imok. Sa mga sandaling yon ay kinakailangan niya ding asikasuhin ng binabarang. Napamura ako nun. May problema palang iba itong albularyo pero hindi naman pwedeng pundi nito gawa ng buhay din ang nakasalalay ng inaasikaso ng matanda. Walang ano-anong umalis din kaagad ito. Kahit papanay napabilib ako sa kanya. Mahiya ka ba namang galing pa sa mahabang biyahe yun? Walang pahipahinga at inuuna talagang pagtulong. Si tatay naman noon ay walang naging reaksyon pero mahahalata sa mukha niya na parabang may agam-agam. Nakasimangot ito habang minamasdan ang direksyon patungo sa lugar ng aswang. Nagsalita ito at sinabing nagdududa siya na hindi lang nag-iisang aswang na yon. Walang lakas ng loob ang isang aswang umano na manalasa sa iisang lugar kung wala itong kasama. Natitiyak ni tatay na hanggang 3 ang bilang. Nagkatitigan kami noon ni Joseph. Ito namang kapatid ko ay parang wala lang. Parang namamasya lang. Nagpahinga kami ng saglit. May dalang baon. Yung madali lang asikasuhin kagaya ng dilata at tinapay. May bigas din pero kukonti lang. Madali lang isaing sa kawain ng bigas na yon. Mas maganda pa nga ang luto nito kumpara doon sa kaldero. May orasan akong dala kaya tandang-tanda ko ang oras nun. Pasado 6:00 na nang magmungkahi ang tatay na puntahan na namin ang lugar. Wala itong sinabi kung anong gagawin namin. Tahimik lang ang tatay. Gusto kong tanungin kaso pinili kong manahimik na lamang din. Alam ko naman kasing babarahin lang ako nito. Sasabihan na may mga alam naman ako tapos magtatanong pa.
Malaki talagang tiwala ng tatay sa akin. Pwera na lang dito sa kapatid ko. Wala namang alam yon. Pero in fairness naman dito sa kuya ko ni isang beses ay hindi kami nag-away. Mapagkumbaba, tsaka noon pa man noong mga maliliit pa kami. Mahal talaga ako nito. So bali ayun na nga. Tama ang sinabi ni Imok. Kalahating oras na lakaran. Makakarating na kami sa sunod na nayon. Nasa itaas kami banda, Sir Seth. Ang nayon ay nasa baba. Hinahanap namin noon ang sinasabing pangpang. Medyo distansya pala ito sa nayon pero malapit lang sa amin. Pero sa tingin ko ay mahirap nga lang ang daan gawa ng sobrang sukal noon. Nakikita ko naman ang banaag noon gawa ng may buwan. May buwan talaga pero hindi naman daktol o kabilugan. Parang kalahati lang. Ang mga bahay sa baba ay magkakalayo. Noong makarating kami doon ay walang katao-taong gumagala. Sobrang tahimik. Nasa loob ng mga bahay nila. May nakakita naman sa amin. Nagulat pa ang mukha pero kaagad din namang binati ng tatay. Sinabi niyang kami umano ang tinawag para supilin ng aswang nun. Pinatuloy kami sa bahay. Maliit na bahay pero may 5 miyembro ang pamilya. Mag-asawa at 3 mga anak na maliliit pa lang. Ang sabi noong lalaki, nadaanan na daw namin ang pangpang. Tumugon naman ang tatay at sinabing oo pero wala pa doon ang aswang nun. Nagtanong naman ang tatay sa kung saan pa namamata ng aswang maliban doon sa pangpang na yon. Ayon naman sa padre de pamilya ng bahay, naglalakad-lakad lang kung saan. Tapos nawawala daw ito bigla. Basta kapag nagpapakita umano ang nilalang na ito. Kinabukasan ay may iiyak na naman dahil may mawawala na naman ng hayop. Kung minsan baka ang nadadali, hindi naman ninanakaw o dinadala. Doon lang mismo sa kung saan ito nakatali pinapatay. May butas ito sa may bandang kiliran ng tiyan. Maliit na butas na kakasya ang kamay. Dagdag ng tao, kahapon daw ay walang pagpaparamdam. Malalaman naman umano nila kapag nasa paligid na ito gawa ng sobrang alinsangan umano. Pero hindi mabaho. Sadyang medyo mabigat lamang umano ang presensyang dala nito. Diyan, nakikita niyo ba yung malaking buli na yan? Diyan dumadaan. Pero ewan ko lang kasi nga, 2 beses ko lang naman nakita yun eh. Ang ibang taga dito, nakita dun sa may bandang palayan. Sumasabay lang daw sa tagoy ng hangin eh. Kapag dumadaan ito parang sipol ng hangin. Ganon. Minsan parang agos ng tubig. Magtataka ka na lang kung paano maagos ng tubig eh. Wala namang gripo dito o sapa. May batis pero naroroon naman sa may palayan banda. Matapos makapag-usap ay pinunta namin ang palayan na yon. Ito namang si tatay ay hindi pa rin nagbibigay abiso kung anong gagawin. Medyo nabagabag na ako gawa ng bagamat may mga alam na ako sa karunungan pero kulang pa ako sa karanasan sa aswang. Tay, mawalang galang na po tay. Sigurado ba tayo dito? Wala ba tayong ihahanda? Wala. 4 naman tayo eh. Dapat 2 pa kayong dibino. Alam mo anak, ang aswang ay pwede ang sukulan, labanan. Kahit normal na tao pwede. Tapang lang yung puhunan pero wala nga lang kasiguraduhan kung mapupuksa ba. Tsambahan. Tay, gabunan yan di ba? Ang lakas naman po ng loob nyo. May malakas pa ako nakaharap anak. Itong nandito gabunan pero ramdam ko yung mga bakas niya. Mahina. O may isa pagkaanga-anga. Hindi maingat kasi sa tingin ko nasa mahigit sa 2 yung mga aswang dito eh. Pero kayang-kaya natin yon. Mamaya malalaman mo. Hindi na ako nagsalita pa. Nang bumungad kami sa palayan. Siyempre nga. Nakiramdam lang kami doon. Madilim tapos wala kaming dalang ilaw. Gaya ng sabi ko ay may banaag ng buwan pero hindi ito sumasapat doon sa lugar na yon. Nasisilungan kasi ito ng mga punong mangga at tiyog.
Kaya ayon, hanggang pakiramdam lang talaga. Hanggang sa maya-maya pa, kinalabit ako ni Joseph. Nasa itaas, Emerson. Huwag ka magpapahalata. Nasa ibabaw lang ng punong to. Bigat naman ang kamay mo. Usog ka ng konti, Joseph. Dinidibdiban mo naman ako eh. Mas bagay malaki talagang katawan mo. Tsaka, parang teka nga. Teka, paano mo nalaman? Ito bang puno ng niyog na to? Mababa lang ah. Nakita kong pumanik kanina. Akala ko kung ano pero aswang yun. Alam kong alam to ng tatay mo. Marahan kong inangat ang paningin ko. Naroroon sa itaas ito. Kalmadong kalmado na nakapatong. Mababa lang ang puno ng niyog. Mga 7 metro lamang ata ang haba nito. Nakita ko si tatay na iniikutan ng puno. Alam nga ito ni tatay. Hindi ko alam kung bakit niya pinapaikutan ng ilang beses ang punong yon. Pero matapos ng noon ay para bang nataranta ang nilalang. Yung tipong ang likot na nito na para bang gustong umalis. Yumuyugyug na ang mga dahon ng niyog. Pero hindi ito makalipat sa pinakamalapit na puno. Lalo na sa mangga na halos kadikit lang. Boss, kamusta buhay natin dyan? Baka gusto mong bumaba at makipag-usap sa akin. Hindi ka talaga makakaalis dyan kahit anong gawin mo. Nakalawig ka na sa punong to eh. Sabi ni tatay. Ayun pala, may ginawa pala si tatay at kung hindi ako nagkakamali. Kinapos niya ang aswang doon lang din sa kung saan ito nakapatong. Kagaya ng sinabi ko, anumang orasyon na manggagaling sa isang lehitimong albularyo. Matindi ang bisa nito. Lalo na kapag ang usapin dyan ay kadiliman ang kalaban. Ang tanong lang ay kung anong panggapos ang ginamit niya. Pareha lang sa kung paano igapos sa isang sapi, Sir Seth. Ganun lang pero pinakapit nga lang ni tatay ang bisa doon sa puno. Ang magandang tanong dyan, kung ano ang gagawin ng tatay. Lalo na't hindi bumababa ang nilalang. Hindi naman pwedeng akyatin ito ng tatay gawa ng malaki ang tiyan ng tatay ko. Magmumukhang uod at lalong hindi naman pwedeng ako. Alam niyo na kung bakit. Hanggang sa, paano yan, Mang Mateo? Parang hindi yata bababa. Sabuyan na lang ng asin. May dala naman tayong asin eh. Matapos makapagsalita ni Joseph ay napatawa si tatay. Ano daw kamo? Asin daw. Hindi daw tinatabla ng asin ang aswang, lalo na ang gabunan. Pero kapag may ginawa daw sa asin para maging pangontra ito, mamamatay ang aswang. Alam mo na yung gagawin, Emerson. Gaya lang din ang ginawa natin doon sa natinik ng tuyom. Pagkarinig ko sa mga sinabi ng tatay, walang ano-anong kumuha kaagad ako noon ng sangkatutak na unas ng saging. Tumulong na rin itong si Kuya Alejandro at si Joseph. Pinagtumpok namin yung unas ng saging sa gilid lamang ng puno. Pinatungan yun ng tatay ng upak ng saging, yung balat. Di ba nga may balat ang puno ng saging na yun? Yung bahaging medyo tuyo ang kinuha ng tatay. Nilagyan ng asin at binudburan naman ng lana. Maraming asin yon. Sinadya ng tatay na padalhin si Joseph ng marami. Mga halos kalahating kilo ata ang nilagay. Sinilaban ng tatay ang unas at lumayo kami ng konti nun. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bigla na lamang nalaglag ang nilalang. Nasaan yung tao pa ito na nakahubot-hubad? Nanghinayang tuloy ako. Hindi pa kasi talaga ako nakakakita ng totoong itsura nila. Hindi ko naman masilayan ng malinaw ang mukha gawa ng madilim habang nasa itaas ito ng puno nun. Gumagapang-gapang yung aswang na yon. Hindi naman namin pinapakialaman. Si tatay lang ang lumapit. Nag-uusal siya doon sa puno. Nagkukumpas ng kamay.
At pagkatapos nun, nakalayo na ang nilalang doon sa puno na para bang binasag na ng tatay ang gapos doon. Yung katas ng asin na nasa upak ng saging, binuhos ito sa katawan ng nilalang. Parang nagbaga ang katawan niya. Yung tipong sumiklab na lang bigla ang baga, napalitan ng usok. Binawian ito ng buhay. Hindi na gumagalaw, hindi na humihinga. Yung tama ng asin na may lana, mainit-init pa yon, hanggang sa loob ng katawan ng pinsala nito. Ganyan ang tamang panggamit ng asin sa aswang. Pausok lang, kung hindi naman kaya initin habang may halong lana nun. Saka palang isaboy sa nilalang. Si Joseph noon, ipinaalam na sa mga nakatira sa lugar na napatay na ang aswang. Maraming lumapit. Lahat ng mga ito ay nagulat. Kilala umano nila yung taong yon. Sa mukha lang, pero hindi nila alam sa pangalan. Sinabi ni tatay na posibleng may dalawa pang kasama ang nilalang. Pero wag umanong katakutan ng mga ito. Gawin lamang umano ang mga sasabihin niya. Sinabi ni tatay sa kung paano ito puksain gamit ang asin. Nagbilin din siya ng 2 kombinasyon ng kataga. Karga sa asin para mas malakas ang bisa nun. Alam ko may magtatanong dyan sa kung bakit binigyan ng tatay ng orasyon ng mga tao. Samantalang narinig niyo naman, di ba, na magkakabisa lang ito sa bibig ng isang dibino. Ganito yan. Tama at magkakabisa lamang talaga sa mga dibino ito na katulad namin. Pero karga o bulong lang yon para sa gamit. Hindi para karga sa katawan. Para bang karaniwang dasal lamang sa altar kung ikukumpara. Ganon. Di ba nga pwede mong sangbitin na sana magkaroon ng bisa ang asin sa ngalan ng Panginoon? Ginawa lamang itong lingwaheng Latin. Pero kapag talandro na palipad hangin, sa dibino lang. Pagkatapos noon ay umalis na kami. Parang naglaro lang. Napakasimple. May bantog daw dati na tumutugis ng aswang pero may kung anong ginagawa para mahuli ito. Nakikipagsabayan pa gamit ang itak. Pero kami asin lang. Kung sa bagay ay nakadepende sa kung saan nasanay. Pero kung ayaw pahirapan ng sarili, asin lang sa tamang pamamaraan. Nung makarating kami sa bahay ni Imok, nagpahinga kami. Hindi pa umuwi ang matanda sa kailaliman ng gabi nun. Naiisip nga ni tatay noon at tulungan na lamang ito kung sakaling bumalik. Sumang-ayon naman ako at si Joseph. Napakaganda sa pakiramdam ko noon kahit nasa labas kami natulog. Naglagay lang ng mga dahon ng saging sa may kakahuyan at nagsiga sa gilid nun. Alam niyo ba kung bakit maganda yung pakiramdam ko? Katabi ko si Joseph. Nagpipigil lang talaga ako nun pero sa loob-loob ko, gusto ko na siyang lapain na parang leon. Sumunod na araw ay wala pa rin si Imok. Kami na ay nag-asikaso doon sa kung ano makakain namin at mga kinakailangan. Maraming kape naman si Imok na gawa sa sinunog ng bigas. Hindi mapakali ang tatay. Para umanong may masamang nangyari kay Imok nun. Kinakabahan siya. Naniniwala ako kay tatay gawa ng malakas talagang pakiramdam nito, lalo na sa pangitain. Gaya nga ng sinabi ko ay siya ang nakatuklas sa akin na isa akong katulad niya. Ang problema lamang noon, hindi namin alam kung nasaan banda si Imok. Kung kaya naman nautusan talaga ako ng tatay na alamin sa mga bahay-bahay na makikita ko kung nasaan ang matanda. Sinamahan ako ni Joseph. Binaybay namin ang daan kung saan ito ang tinahak ng matanda kahapon. Walang kabahay-bahay. Pababa yun. Sa kabilang parte ito ng lugar. Bali, nakaharap sa habagat ang paroroonan namin. Sa amihan kasi banda ang nayon kung saan namin napatay yung aswang.